So once again, magandang araw sa ating lahat. So nandito po tayo ngayon sa Barangay Borong ng Calibiga, Samar. Actually, it's a 10 to 15 minutes drive from our battalion headquarters papunta dito. So what we want to feature dito is yung construction ng aming saad na balay with partnership. Actually, partnership ito with the province of Samar, headed by Governor Sherry Antan. Actually, this project tends to, ang beneficiaries natin dito is yung mga FRs natin. Actually, is one of our tools to motivate them aside dun sa mga programs like ECLIP, LCIP, and other benefits na makukuha nila once mag-surrender, is meron tayong um, ibinenta natin itong sa ano, na may pabahay tayo na ibibigay sa kanila aside dun sa mga benefits na na-mention ko kanina. So, itong project na to is close coordination with the province and to include yung other government agencies na may concern sa pag-establish ng like these facilities and together with syempre yung LGU ng Kalibigan natin. So from here is magpuproceed tayo. Uh, Before that is pakilala ko muna one of the project managers sa or mga founder ng pag-establish namin dito sa Saad na Balay. Together with me is our battalion logistics officer, uh, First Lieutenant Ibon Uba, and sa right side ko naman is another naging part sa pag-establish nitong sa anablay namin, si PFC Jorin Dacola. So from here is we'll be proceeding sa venue or site ng pag-establishan namin ng Saad na Balay. Thank you. So book yung dahil pala dito sa sa implementation natin ng whole of nation approach wherein tinatawag natin or kino-coordinate natin yung other agencies, especially yung mga local government unit, not only in Calbiga but also in Samar. Yes, sir. Is yun nga, nagsimula tayo from scratch wherein ang intention talaga natin is to stop yung i-clear natin yung affectation within dito sa mga barangays. Actually, overall is dito sa area of operation natin. So nagkaroon tayo ng close coordination together with our LGU, sir. LGU, specifically yung province headed by Governor Sherry Antan, na ma-implement natin tong Saad na Balay. Actually, this was started yung coordination natin earliest ng 2024. Yes, sir. Anong una yung naging start? So, funding, meron na, secured. Yes, sir. Secured na yung fund, sir, provided, sir, nung may coordination dun sa province ng Samar, sir. Kasama yung agency ng PSWDO, sir. Agad naman, sir, nirelease yung budget, sir, para mapagplanuhan agad, sir, kung paano yung magiging construction ng Saad na Balay natin, sir. And then, yung construction po, sir, nagsimula noong October 2024, sir. So, yung construction po, sir, sa tulong na lang din ng 546 Engineering Construction Battalion, sir, sa pamumuno ni Lieutenant Colonel Kamaganakan, sir. And then yung coordination kasama ang aming battalion commander noon na si Colonel De Mesa with the supervision din ng brigade, sir, with Brigadier General Alina, sir. So ayun, sir, napagplanuhan lahat, sir, hanggang sa nabuo na, sir, yung Saad na Balay or yung bahay na pangako, sir. Bahay na pangako ba ibig sabihin nun? Yes, sir. Jesse, ikwento mo na itong area natin. Saan ba tayo? Yes po, sir. So kung nakikita natin, sir, ito yung municipality of Calibiga. Ito yung Calibiga, sir. So makikita natin, sir, mostly mga umahan and may mga areas na forested. So this was considered the once na guerrilla base or guerrilla zone ng mga CTG natin, earliest ng 2020. So dito sir, naglalakad or ito yung considered rin na area ang kinikilusan nila, sir. From Calbiga, then going to Pinabakdaw. Asan yung Pinabakdaw? Yung Pinabakdaw po, sir, nandito na po sa sir. So, Going there po, sir.
Yes po sir, Daram. Dagat. Actually, this was our area dati sir nung 2019 to 2023 po sir we are covering sir yung Municipality of Calbiga, Pinabacdao, Villarreal, sa San San Sebastian. Sebastian, Hinabangan po sir. And to include sir yung mga island municipality namin sir, which is yung Daram sir, kung nakita natin dun sir, Daram, Talalora, and Sumaraga po sir. O center ito ng insurgency. Yes po sir. Just a few years ago. Kailan ang huling encounter mo dito? 21 sir. 2020. Sa area ng Pinabacdao. 5 years Yes ago. sir. Okay? Let's go. Sir. So ito tayo ngayon. Ayan sila. Yan yung malapit na kami sa ito ang typical na project. Pero pinagmamalaki ito ng 46 IV. So ito yon. Okay? Hindi pa tayo pumapasok doon pero Bon, kwento mo nga. Ano yung mga bahay na nasa likod natin? Sir, dito sa likuran natin, sir, ito yung Saad na Balay, sir. 10 peace builders ito, sir, ang beneficiary nito, sir. Bale, ito, sir, ang layunin nito, sir, ay makapagbigay, sir, ng panibagong pamumuhay doon sa ating mga kababayan, sir, na nalinlang ng makabilang grupo, sir. And also, sir, itong mga Saad na Balay na to, sir, ito din ay bilang pagsuporta ng gobyerno, sir, na hindi lamang porket nawala sila sa tamang daan, sir, ay magiging magulo na din yung buhay nila, sir. But binigyan sila ng bagong tsansa, sir. And yun nga sinabi ni Sir Tumambing, sir, na hindi lamang sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga livelihood programs, pero itong proyekto na to, sir, ay isang pagpapatunay, sir, na hindi natin pinapabayaan yung mga kapwa natin, sir. Hindi tayo nalalapit dito sa project na binabasa atin ng ating local government. So, we are very thankful dito sa initiative talaga to ng province na ibigay itong project na to. Yun nga yung sabi ko kanina, aside dun sa mga livelihood programs, is very active yung mga different government agencies natin. From the DSWD, DILG, and other agencies na nagbibigay ng basic services dito sa ating mga FRs. Kasi itong mga FRs natin is we consider them as victims. We don't consider them na kalaban natin since nalinlang lang sila. As what I've said kanina na ni S4 is biktima lang talaga sila ng mga kaliwang grupo. Nalinlang sila, mga pangako na yung gobyerno natin is parang walang pakialam. So dito, with this project is napapakita natin sa kanila kung ano yung true face ng government natin, na at any time kung ano man yung mali na nagawa mo, is there is always a chance and opportunity na ibibigay sa'yo. So with that, with the construction or implementation ng Saad na Balay na to, is na-integrate natin yung mga FRs natin na nawala sa lipunan, nabigyan sila ng opportunity na mapagsimula ulit. So we are very grateful and thankful sa ating mga local government unit, not only sa Calbiga and other municipalities, but the whole province of Samar. We thank you. Von, ano naman yung naging challenges yung nag-start na kayo construction dito? Mukhang mainit eh. Mukhang ano to, no? Yes, sir. Pero ang background natin, mga gabi na tanim na ng mga rebelde yan. Yes, sir. Sir, during the construction, sir, unang-una, sir, napansin nyo naman, sir, kung paano yung naging terrain natin, sir, na ano talaga to, sir, yung lupa talaga, sir, maputik talaga to, sir, nung nagko-construct, sir, kasi kapanahunan po yun ng tag-ulan, sir. So, yung ano, sir, yung una, sir, yung pag-transport ng mga materyales, sir, kasi since papasok yung location ng Saad na Balay, sir, ang hirap ipasok ng mga sasakyan, sir, at sobrang maputik dito, sir. Pero sa tulong din, sir, at initiative ng, lalong-lalo na, sir, ang 546 Engineering Construction Battalion, na
na hatid natin lahat ng materyales sir na kailangan dito sa pag-construct ng Saad na Balay sir. And also sir, yung sa manpower sir. Siyempre sir, medyo malakihan yung ginagawang construction sir at ilang bahay din yung itinayo sir. Pero sa pagtutulungan sir ng aming unit, ang 46 Infantry Battalion at ang mga FR sir, tumulong din sila sir sa pagtayo ng mga kanya-kanyang bahay nila sir. And sir, yung sa ano din sir, yung sa pagpapanatili din sir ng kagandahan sir ng area sir, since ito sir ay lapitin na ano sir ng bagyo yung summer sir. So ito sir, nagtayo sila ng mga iba't ibang klase ng halaman sir, puno sir, na makapag-sustain din sa araw-araw nilang pamumuhay sir kung makapag-establish na sila dito sa area ng Saad na Balay sir. Okay, nandito na tayo sa Saad na Balay. Bahay ng Pangako. Yes po, sir. Okay. Papakilala natin yung mga kaibigan. Yes po, sir. So, ito na sir, nandito na po tayo sir sa bahay na pangako or yung Saad na Balay na dati nating pinangako sa ating mga FRs, which is nagkatotoo na. So, nandito po yung mga yung mga FRs natin na dating nagkumilos dito sa area ng Kalibiga. So, nandito ngayon si Tatay Didit na dati ring kadre, mataas na kadre yung level niya. And ito yung mga kasama niya na nabigyan natin sila ng mga pabahay opportunity. Tay. Pwede bang pakilala mo pakilala mo sarili mo, Commander? Oh, Judario Nablo, nagtitikang kanan SDG nga unit. Tapos mga surrender mga 2022 na tuig. Translate. Tapos mga kasama mo yun nasa likod mo. Oo. Mga nagkasunod-sunod la pag surrender. Tapos puro SDG kayo, Commander, o hindi naman? Lahat mga opisyal, pero hindi magkasarali ng unit. Mag-iba ng mga unit. Damol, tapos FGO, kanang Frente Guerrilla Unit dito, nag-operate dito. Tapos ang SDG, lahat ang saklaw ng Sesame, kinikilusan namin. Sige nga, pwede ba nating ipakilala at yung puntahan natin yung mga bahay nyo? Punta tayo dyan, mas masilong ng kaunti. Sige. So ito yung mga bahay nyo, Commander, ngayon. Opo. Meron pa dalawa doon na sa likod. Tapos ilan ang pabahay na ito, Commander? Ilan yung kasama nyo dito? 10 siya nga ni Napolo, pero ang isang barangay dito. Ato barangay Biri. Sisiam la ini Sisiam. Tapos lahat kayo nakatira dito. Dito kayo lahat nakatira. Oo. Pwede bang ipakilala natin yung mga kasama mo? Koda man o hindi koda? At ilang taon sila sa loob? Ayan. Siya na lang Ikaw na. Adi kuan ini Elmer Galvez, koda niya Ari. Ang serbisyo niya abothin mga 5 ngadto 6 ka tuig. Tapos di dahya kuan Sesame nga unit. Pwede yung Tagalog, Commander. Okay. Hindi subukan natin. Sige. Sige lang. Okay. Sige, next. Ikaw na la. Okay, Kung kaya Tagalog Ako nga po sir si Jerwin Yangga. Yung totoo kong pangalan yung alias ko doon nandun pa ako sa loob.
OTIP. Nagtagal din ako ng 6 hanggang 7 taon sa Kilusan, sa area ng Sesame po, sir. Sunod po. Ako po si Normie Kilapio. Galing ako sa Unit Damol. Bali, 11 taon ako doon. Yun lang, sir. Grabe. Ito yung mga warrior talaga dito pala sa area. Di ko marami pagkano. Sige lang. Ako ididakot alias Dan. Tekang ako si Samina kada ko ha seksyon 3 o di sekretaryo. Ako ha 6 year. Gaano ka saya ka ngayon na may pabahay na ganito? Okay po, sir. Kung sa akin naman, sir, masaya po ako ngayon dahil nabigyan ako ng bahay. Kasi yun ang pinangako ng gobyerno, kapag bumaba yung tulad namin na nandito sa taas o na sinusumpaki yung ng Katiling Bamba sa nasod natin sa Pilipinas. Ito pinakamasaya kong na nabigyan ako ng pabahay at saka nabigyan rin ako ng mga iba't ibang kumbaga benepisyo. Opo. Yun po, sir. Gaano ka kasaya na may project ang 46 IB na ganito? Actually sir, napaka-fulfilling to sir sa part me as an individual sir. At the same time as part of this unit na nag-implement nito sir together with our LGU sir is napakasaya kami sir na kung ano man yung since kinonsider man namin sila mga victims ng mga kaliwang grupo sir with their propagandas para sa kanila sir na yun nga sir yung government natin sir is ano daw sir is maraming issue sir which is hindi naman na and yung mga services kasi sir ng mga basic services is hindi na ibibigay sa mga rightful na lugar sir, for example yung mga upland barangays natin sir. Commander, andito yung mga tropa mo and anong masabi mo ngayon na andito ulit kayo pero mapayapa ng buhay nyo? Sobrang masaya, sir. Dahil ang lahat ng mga kasali ko ay lahat nabigyan ng kakasaya sa buhay nila at sa kasali ako nga libre pagkikiwa dito, tapos lahat kami nabigyan ng mga bahay at iba pang mga kalungganayan ng mga iba pang mga benepisyo na pinangungunahan ng unit ang 46, particular kan lieutenant tapos ang ibang mga tropa. Sila ang nangunguna pagtulong sa amin at saka pag sasagawa ng iba-iba ng mga ahensya sa gobyerno para kaming matulungan lahat. Malaking pagkakaiba nandun pa kami sa bundok kaysa ngayon, kaysa Anong dito. pagkakaiba, Commander? Ang pagkakaiba doon, lahat kahirapan ang inaanuhan namin. Pero dito, lahat masaya kami, ang mga pamilya namin, lahat namin na nakikita at saka lahat sila nakakapunta na rito sa amin. Nagkaka-isa-isa na kami. Bilang female officer, Bon, anong masabi mo at kaligayahan mo rin na nagawa mo ito in the early part of your career? Yes, sir. Bilang isang female officer, sir, at bagong tenyente pala ako nun, sir, nung nabigyan ako ng gantong tasking, sir, ng aking commander, sir. Bilang, yun nga, sir, sa, naman, sir, sa pagiging babae, sir, minsan na, tayo, sir, nabibigyan kami ng, kumbaga, pagdududa, sir, kung kaya ba namin tapusin yung task na inata sa amin. Lalong-lalo na sa akin, sir, na wala akong background sa mga pag-construct ng mga structures. Pero, sir, dahil na din sa eagerness ko, sir,
and willingness na makita ko din, sir, na yung mga kapwa Pilipino natin, sir, na naging biktima ng makakaliwang grupo, sir, ay mabigyan ng panibagong buhay, sir. Yun yung nagbigay sa akin ng inspirasyon, sir, and determination also na tapusin, sir, kung ano yung tasking na binigay sa akin, sir, and matulungan sila, sir, na makapagsimula ng bagong buhay nila, sir. And ito din, sir, ay isang proyekto, sir, na naglalayon na ipahiwatig din sa kapwa, sir, kapwa Pilipino namin na nasa bundok pa, sir, na himukin sila, sir, na bumaba na o mag-surrender para makapagsimula ng bagong buhay, sir. Yun po, sir. Maraming salamat. Yes, sir.